Nagre-research ng mga bagong sakit ang lolo para pangdahilan sa school ni Kagumi. Kaya nagalit siya nang pumasok ang apo dahil nagpakahirap siyang mag-research ng sakit. Ngunit nakalimutan ni Kagumi ang mga libro, mabuti ay dinala daw ito ng kapatid niyang si Sota. Nagpasalamat din siya sa notes ni Eric pero si Sota din daw ang nakiusap sa kanya na magsulat nito. Kaya napagtanto ni Kagumi na kung sa feudal era ay sila Inuyasha ang tumutulong sa kanya, sa modern world naman ay si Sota. Sinabi ng insekto kay Narako na natalo ni Inuyasha ang napakaraming demon. Kaya nagpa siya ito na ipadala ang bago niyang puppet na si Kohaku. Di na mapalabas ni Inuyasha ang ultimate power ng Tessaiga at ang tinukso ni Shippo ay tinutok ito sa kanya kaya natakot. Dahil nag-uusap pa sila Miroko at Inuyasha ay nagpasyang maligo ang mga dalaga habang busy pa ang manyak na monk. Nakita ni Kagumi ang peklat nito na ang kapatid daw nitong si Kohaku ang may gawa. Habang nag-uusap ang dalawa ay nambato si Sango dahil naramdaman niyang may naninilip pero isa lang itong unggoy. Pero dumating sila Inuyasha kaya parehong binukulan ngunit di nagsisi si Miroko sa nakita. Kinabukasan ay nakita nila ang isang lalaking duguan. Kaya pinuntahan nila ang bayan nito at nakitang pinagpapatay ang lahat ng mga tao. Nagbato si Sango at sumabog ang isang bahay dahil sa trap. Kaya nagbabala siyang maraming mga trap ang lugar. Subalit kumilos pa rin ang bida at hiniwa ang isang bahay kaya bigla siyang inatake ng isang slayer. At di naman makapaniwala si Sango sa nakita. Nakatapak ng trap si Inuyasha at sumabog. Si Kirara ay lumipad ngunit pumasok sa barrier si Kohaku na sinundan nila Sango pero di makapasok si Inuyasha. Dahil dito ay nag-alala sila dahil si Sango lang ang pinapasok sa barrier. Nakita ni Sango na si Narako nga ang may kagagawan nito na ginamit din sa kapatid ang banal na hiyas. Saka pinag-utos ng demon na dalhin nito sa kanya ang espada kapalit ng kapatid pero di pumayag si Sango kaya inatake ni Kohaku. Tapos naglabas ito ng poison gas at tuluyan silang umalis. Nakalabas naman ng ligtas sila Sango. Saka nakiusap siya sa monk na magsagawa ng ritual na nagbibigay galang sa mga namatay sa village. Natanggal nila ang mga trap dahil sa pang-amoy ni Kirara. Naiintindihan ni Miroko ang pinagdadaanan ni Sango dahil di nito kayang patayin ang sariling kapatid. Ngunit si Inuyasha daw ang gagawa nito kaya nainis si Sango. Dagdag pa ng bida na di siya maglalaro sa mga palad ni Narako. Pagsapit ng gabi ay sumagi sa isip ni Sango na kunin ang Tessaiga kapalit ng kanyang kapatid. Pero naisip na niloloko lang siya ni Narako. Di rin daw nais patayin ni Inuyasha ang kapatid nito. Giit ni Sango na hindi niya ito kapatid dahil di nito magagawa na pumatay ng mga tao. Biglang sinabi ni Miroko na napapaligiran sila. Dahil dumating pala si Kohaku kasama ang napakaraming mga demon. Pinigilan ni Shippo ang monk na gamitin ang wind tunnel. At sinabi ng bida na siya na ang bahala. Sumugod ang mga demon na pinagpapatay naman ng ating bida. Subalit nahuli ang kanyang espada at sinugod siya ni Kohaku. Ngunit binalibag niya ito gamit rin ng kadena at nang tutuluyan ay pinigilan siya ni Kagumi kaya binugbog na lang ito. Subalit sinabi nitong nararapat din siyang mamatay dahil sa mga pinatay kaya sinaktan niya ang sarili at sinubukan na kunin ang banal na hiyas. Alam ni Sango na pag natanggal ang hiyas ay mamamatay ito. Ngunit pinuntiryan ni Sango ang Tessaiga upang matigilan ang kapatid sa ginagawa. Saka tumakas na si Kohaku kasama ng mga demon at maging si Sango ay lumipad na dala ang espada. Sinubukan nilang sundan ito gamit ang pang-amoy ng bida. Sila Sango ay nakarating sa kastilyo at sa utos ni Narako ay inihagis niya ang boomerang. Saka nais ni Sango na ibalik nito sa sarili ang kapatid ngunit sinabi ni Narako na pag tinanggal niya ang hiyas ay mamamatay ito. Kaya inihagis ang Tessaiga na ninakaw subalit nagawa niya pa ring mahiwas si Narako. Kaya nakilala niyang ito ang young lord ng kastilyo. Subalit sa muli niyang pag-atake ay naputol ang sandata at nahiwa nito. Kinagat ni Kirara ang kalaban ngunit naglabas ng poison gas kaya labis na nasaktan ang alaga. At ang buhok na nasa kamay ng dalaga ay naging poison gas rin. Nais ni Narako na maging tauhan si Sango kasama ng kapatid pero ayaw ng dalaga. Subalit dumating si Kohaku upang patayin siya. Pagdating ay narinig nila Kagumi ang sigaw ni Sango na sinasaktan ni Kohaku. Nahulog naman ang boomerang tapos inuutusan pa siya ni Narako na patayin ang kapatid upang mas lumakas ang hiyas na taglay nito. Ngunit di ito ginawa ng dalaga at bumagsak na lang. Pagpasok nila ay nakita ang kaawa-awang sinapit ng magkapatid. Napagtanto nila Miroko at Kagumi na nangyari rin kina Inuyasha at Kikyo ang ginawa ni Narako sa magkapatid. Dahil kung pinatay ni Sango si Kohaku ay mas lalakas ang kapangyarihan ng hiyas na nasa likod nito. Pinaligiran sila ng poison gas kaya ibinigay ni Sango ang mask sa kapatid. Naramdaman ni Kagumi ang banal na hiyas kaya nagawa niyang tamaan ng enchanted arrow si Narako na napansing napawalang bisa ng dalaga ang kanyang poison gas. Muling umatake ang dalaga at tinamaan ito sa puso. Kaya nawasak ang katawan at naglabas ng mas maraming poison gas saka nakitang lumulutang si Kohaku at naglalaho ang buong kastilyo. Pagkatapos ay tuluyang naglaho ang kastilyo at alam nilang nakatakas si Narako. Kahit sugatan ay nais na daw umalis ni Sango dahil baka traidorin niya lang ulit sila dahil sa kapatid. Ngunit nais pa rin ng mga kaibigan na manatili siya sa grupo. Kaya napaiyak na lang ito at humingi ng tawad. Nanghihina pa rin si Kirara dahil sa lason. Sinabi ni Mayoga na
na merong herb para dito pero may nagbabantay na demon. Nais ng mga kasama na kunin ang herb dahil malaki ang pakinabang ni Kirara hindi tulad ni Mayoga. Nainis naman si Mayoga dahil tinutokso siyang walang kwenta. Nagpapahinga pa rin si Sango na binabantayan ni Miroko. Pero nandoon din si Shippo para bantayan ang manyak na monk. Naiinip na ang bida dahil sa bagal ng bike kaya nakatulog ito. Kaya pinilit ni Kagome na maging tahimik ngunit dahil sa lubak ay nahulog ang bida. Hinahabol ng demon ang isang dalaga hanggang sa makain ito. Tinanong ni Kagome kung nais siyang kasama ni Inuyasha. Kaya tinanong ng bida kung isa itong trick question na ikinainis ng dalaga. Nakita nila ang bangkay ng babaeng pinatay ng demon na si Jin Enji. Nagtanong ang bida ngunit natakot ang mga ito dahil isa rin siyang demon. Kaya ipinangako ni Kagome na tatapusin ni Inuyasha ang demon upang makakuha ng herb. Nakita nilang napakalaki ni Jin Enji kaya akala ng mga tao ay matatakot si Inuyasha pero hinamon pa ito ng bida ngunit nagtaka siyang di ito amoy dugo ng tao. Pinagbabato si Jin Enji kaya umiyak ito at umuwi. Saka dumating ang nagagalit na matanda upang ipagtanggol ang anak na si Jin Enji. Sa nakaraan ay natapilok daw siya at nakilala ang naging ama ni Jin Enji kaya isa rin itong half-demon. Binigyan sila ni Jin Enji ng herb para sa lason. Paalis na sana sila ngunit nais ni Kagome na tulungan si Jin Enji. Naghanda ang mga tao ng mga sandata. Nadaanan ito ng dalawa kaya sinabi ng bida na inosente si Jin Enji at hahanapin niya ang tunay na pumapatay. Nagpasya naman si Kagome na magbalik upang di-atakihin ng mga tao si Jin Enji. Mabilis na hinanap ng bida ang may kagagawa ng mga pagpatay. Samantala tumulong muna si Kagome sa mag-ina at napansin niyang napakaraming peklat ni Jin Enji mula sa mga tao. Kaya natuwa ang mag-ina dahil mas natakot pa si Kagome sa uod kaysa kay Jin Enji. Samantala ang bida ay nahanap ang sikretong lagusan kung saan nakita ang napakaraming buto ng tao at nakita ang mga napisang itlog kaya naisip niyang nanganganib si Kagome. Patungo na ang mga tao para patayin si Jin Enji. Samantala masaya ang half-demon na kasama si Kagome subalit dumating ang mga tao para patayin siya. Pinagbabato din ng mga ito ang matanda kaya pinagtanggol ni Kagome dahil wala silang kasalanan. Ngunit sinunog ng mga ito ang bahay habang nasa loob si Jin Enji. Natakot sila dahil sa dumating na demon at kinain ng mga anak ang isang lalaki. Kinuha ng dalaga ang mga gamit at tinira niya ang nasaktan na demon ngunit tinamaan siya ng buntot. Ngunit nang kakainin na siya ay sinuntok ito ni Jin Enji kaso nahuli siya nito at nang magising si Kagome ay pinapatakas siya nito. Samantala kinakain na rin ng mga tao na iniligtas naman ng bida. At tutulong sana ang bida pero sinabi ng ina nito na kailangang matutong lumaban ng kanyang anak. Di pinayagan ni Inuyasha na umalis ang mga Makong para makita nila kung paano tapusin ni Jin Enji ang Flesh Eater gamit ang lakas nito. Kaya natakot na kay Jin Enji ang mga matatanda. Subalit binigyan pa sila nito ng mga herb. At kinamusta nito ang ina ng may pag-aalala. Kinabukasan ay nagpasalamat sila at tuluyang umalis. Saka dumating ang mga tao na nais silang tulungan na magtayo ng bagong bahay. Naalala ni Inuyasha nung nakaranas din siya ng diskriminasyon. Subalit gumawa siya ng paraan para magkaroon ng sariling mundo pero tila mag-isa siya dito. Natuwa ang dalaga dahil nakakapag-open up na sa kanya si Inuyasha. Saka napaisip ang bida kung mag-isa pa nga ba siya dahil kasama niya na si Kagome. Tinulungan ni Kikyo na pagalingin ang maraming sundalo. At nakita niya ang isang maliit na demon na agad niyang tinapos. Tapos dumating ang isang butler na nakiusap na puntahan at pagalingin ng priestess si Lord Kagewaki. Sumama naman si Kikyo at sa kastilyo ay naramdaman niya ang masamang enerhiya. At pagsilip ay naramdaman niyang wala itong buhay pero di niya alam na ito ay si Narako. Natuyo ang mga pananim ng mga magsasaka dahil sa lason. Tapos umulan pa ng dugo at katawan ng napakaraming demon. Nakarating kila Inuyasha ang balitang ito dahil marami na rin daw ang nagkakasakit. Naisip ni Sango na sa itaas ng bundok nagmumula ang poison gas. Wala rin daw magagawa si Kikyo, ngunit pinigilan siyang umalis dahil na rin sa utos ni Lord Kagewaki. Samantala balak ni Narako na isakripisyo si Kikyo upang mapalakas ang banal na hiyas. Umakyat sila Inuyasha sa bundok at nakita ang isang lagusan ngunit di na kinaya ni Sango. Kaya ang papasok lang ay sila Inuyasha at Miroko at magbabantay naman si Shippo. Samantala ikinulong si Kikyo kaya ginamit niya ang kapangyarihan upang utusan ang bantay na pakawalan siya. Mas lalong lumalakas ang poison gas at parang hinihila daw nito si Shippo. Maging si Miroko ay nahihirapan dahil sa lason. Pagpasok ay nakita nila ang mga bangkay ng demon na naliligo sa lason. Mula sa mga ito ay lumabas ang dalawang malalakas at malaking demon at nag-away na parang sila King Kong versus Godzilla at naputol ang ulo ni Godzilla. At ang mga bangkay ay napunta sa katawan ng nanalong demon upang maging mas malakas. Nagtaka ang demon dahil akala ay makakalabas na siya pag nanalo. Pero naisip na kailangan niya pang matalo si Inuyasha na agad na sumugod upang makipaglaban.
kalaban. Nais sanang tumulong ni Sango pero wala siyang magawa. Saka dumating si Kikyo at pumasok ito sa kuweba at sinundan naman ito ni Kagumi. Nahiwa ito ni Inuyasha ngunit gumaling lang ang halimaw. Giit ng monk na wag itong kalabanin ni Inuyasha dahil ginagawa lang siyang kasangkapan sa isang ritual. Ngunit inatake siya ng apoy na sinalag ng Tesaiga kaya natalo niya ito. Nang dumating si Kikyo ay binuhay nito muli ang halimaw gamit ang mga nakolektang kaluluwa dahil alam nitong pag si Inuyasha ang nanalo ay magagamit ni Narako ang katawan ng bida dahil sa ritual. Dahil na-distract ay tinamaan ng bida. Nahulog ni Kagumi ang banal na hiyas mabuti ay napansin ni Kirara. Kaya naramdaman din ng dalaga na meron pang banal na hiyas sa pupuntahan. Sinabi ng monk na kailangan nilang pigilan si Inuyasha kung hindi ay magiging parte ito ng ritual. Nais ng demon na kunin si Kikyo ngunit iniligtas ng bida, subalit tumubo ang kamay at tinamaan siya nito. Nalungkot si Kagumi dahil patay na patay pa rin siya kay Kikyo. Saka nagpatuloy sa labanan ng bida at naisip ni Kagumi na kunin si Kikyo para makapag-focus si Inuyasha ngunit bumangon si Kikyo. Pinipigilan ni Miroko si Inuyasha dahil pag napatay niya ang demon ay siya ang magiging bagong katawan ni Narako. Kaya pinigilan siya ng palaso ni Kikyo at natapos nito ang ritual. Dahilan para higupin ang katawan ng demon patungo kay Narako. Nakita nilang nawala ng malay si Kikyo at ang katawan ng demon ay tuluyan ng hinigop ng kalaban. Dahilan para makuha nito ang bagong napakalakas na katawan. Nagpasalamat din si Narako dahil natulungan din siya ni Kikyo. Umatake si Inuyasha para iligtas si Kikyo subalit wala na siyang magawa sa bago nitong katawan kaya nakatakas ito. Dinala nito si Kikyo pero nagtataka siya kung ba't di siya napigilan ng spell na ginamit nito subalit sinadya pala ito ng priestess. Di makapasok ang mga alagad ni Kikyo dahil sa barrier na nilagay ni Narako. Nilabas nito ang piraso ng banal na hiyas at tinukso si Kikyo dahil noon ay inalay pala ni Kikyo ang buhay para maglaho ang hiyas subalit nagbalik lang ito. Pinapasok niya ang isa para makakuha ng isang soul saka ito nilagyan ng banal na hiyas upang makontrol niya si Kikyo. Nais ni Inuyasha na sumugod mag-isa kaya nagalit ang kasama dahil lahat sila ay nagnanais na patayin si Narako. Saka nakita nila ang mga alagad ni Kikyo kaya nalaman na malapit lang ito. Nagtaka si Sango kung ba't di nakasakay kay Inuyasha si Kagumi. Nagseselo si Kagumi kay Kikyo at di niya namalayang nagbablush na pala siya. Inatake ni Sango ang isa pero isa pala itong insekto dahil pinasunod lang sila sa isang trap. Dahil dito ay napunta sa isang ilusyon si Inuyasha sa nakalipas na 50 years kung saan tinira siya ni Kikyo. Ang monk naman ay napunta sa isang lugar kung saan biglang di niya makontrol ang kanyang wind tunnel kaya hinihigop na siya nito. Nakasakay si Shippo ngunit biglang naglaho si Kirara. Saka nakita niya ang mga kasama ngunit iniwan ng mga ito ang kanilang mga damit. Si Sango ay napunta sa ilog ng dugo at nagpula din ng langit saka nakita ang bangkay ng mga kaibigan saka siya inatake ng kapatid. Dala naman ni Narako si Kikyo upang utusan ito. Samantala tuluyan ng nabihag si Sango. Si Kagumi lang ang di nabiktima ng ilusyon kaya nakita niya ang mga ugat. Ngunit bigla siyang pinatay ni Kikyo pero isa lang itong puppet. Natuwa ang dalaga nang makita si Kikyo ngunit inatake siya nito. At mula sa palaso ay nagkaroon ng isang bangin kaya kumapit siya sa ugat. Tapos kinuha siya ng mga alagad nito at kinuha ang banal na hiyas saka siya hinayaang mabihag ng mga ugat. Samantala sa ilusyon ay niyakap ni Inuyasha si Kikyo at ipinangakong di na ito mag-iisa. Subalit nakita niya si Kagumi kaya tinanong kung nasaan ito at naging mga ugat si Kikyo kaya hiniwan ng Tesaiga at nakaligtas siya sa mga ugat tapos nakita si Miroko na nabihag na rin kaya iniligtas niya ito sa mga ugat at naramdaman na sobrang natatakot kaya sinampal niya ito para matauhan. Agad na hinanap ng bida si Kagumi hanggang sa makita niya itong natutulog at dinala niya sa itaas kung saan nakita si Kikyo na hawak ang banal na hiyas. Tinanong ng bida kung pilit ba itong kinuha ni Kikyo kay Kagumi. Ngunit tinukso pa siya ng dating kasintahan dahil alam niyang di siya kayang patayin ni Inuyasha saka ito umalis. Saka dumating ang monk na dala sila Sango at Shippo. Nagbalik si Kikyo kay Narako at minaliit niya ang mga spell nito. Saka ibinigay ang banal na hiyas kay Narako upang maging tagapagbantay nito. Alam din daw ni Kikyo na isang half-demon si Narako at gagamitin niya ito upang maging full demon. Nagtaka si Narako dahil siya ang pumatay noon kay Kikyo. Subalit mas nagustuhan na pala ni Kikyo ang bago niyang katawan na mas malakas. Nagbalik na naman ang peklat ng katawan ni Onigumo na kahit ilang beses siyang magpalit ng katawan ay bumabalik. Samantala plano pala ni Kikyo na ipahanap kay Narako ang lahat ng banal na hiyas bago niya ito ipadala sa impyerno.